Papalito ko ngayon ng gulong kay ADV, tapos itatry ko naman yung street tires. Yung mga previous na gamit ko kasi dual sport tires. Ayan, Beast din yan na X3M naman, yung luma ko. Ito yung papalit ko, same lang din ang size, 130 by 70 by 13 yung likod, tapos 110 by 80 by 14 yung harap. Ganito rin actually yung gamit ko kay Honda Click ngayon, Beast Flash. Kaya ito yung naisipan ko. Tsaka mura din kasi ito eh. Parang nasa 3K lang to, pares na. 3.1, ganun yung presyo. Lagay ko din yung link nito sa description para kung gusto nyong i-try. Meron din siya kasama nito na tire sealant tsaka pito. Pero hindi ko na siya ipapalagay. Pati yung pito, okay na ako sa stock na pito na lang. Yung condition ng front tire ko, ayan, upod na yung mga ganito-ganito. Ayan, parang alon-alon na siya. Normal yan sa harap kasi kapag lumiliko ka, nakatagilid yung motor mo. Kaya ito yung una na upod yung mga banda dito. Parang pag ganun yung upod niya. Lalo pag ganito na dual sport tires. Ayan, nakita niya, parang alon-alon siya. Nasa 15,000 yung tinakbo nitong gulong na to. Itong sa front na Beast X3M, 15K. Ito naman pang likod ko, upod na talaga to. Pangalawang palit ko na to, upod na siya, abot na siya dun sa wear indicator. Ito, wear indicator to. Lahat yan, upod. Mileage naman ang rear wheel natin is 7,876 kilometers yung tinakbo. Last palit ko is 29,160. Yung unang palit ko sa kanya, nung likod lang, 7,560. Pangalawang palit ko na nga. Tapos yung harap ngayon ko pala nga papalitan. Kaya sinabay ko na. Tapos iba na, street tires na yung ikakabit ko. Daling ko muna tong gulong dun sa pakabitan. Tapos pa-install ko tong Beast Flash natin na stock size kay Honda ADV 160. Try naman natin ng street tires ngayon. Napa-install ko na yung gulong. Nagkamali pa kanina to kasi yung rotation niya baliktad. So binalik ko doon, tapos binaliktad na lang niya yung rotation. So make sure niya na tama kasi ito rotation pang likod pag ganun. So dapat rear yung arrow na to. Ayan, rear, tapos pag ganun yung direction. Ito yung pang likod natin. Flash SC. Thread is 3 plies nylon. Sidewall 2 plies nylon. Certified product quality BPS. Tire size 130 by 70 by 13. Stock size siya. MC is motorcycle. Maximum load is 230. Yung rim is pang 3.50 na size na rim. Beast. Tapos tire rotation. Meron din siya dito na thread wear indicator. Kung mahilig kang mag-racetrack, makikita mo dito. May arrow siya na ganun. Pang dissipate to ng mga tubig pagka umuulan. Yan ito. Palabas na ganun. Tapos parang wala na siyang wax coating. Parang yung sa X3M din, ganun din. Ramdam mo na kapit na kagad. Hindi siya madulas. Pero kailangan parang i-break in syempre. Yung likod naman, same lang din na nakalagay. Tapos manufacture date, 10th week of 2025. Bago lang tong gulong na to. Ito namang front tire natin. Size niya is 110 by 80 by 14 na stock size din. MC motorcycle. Maximum load niya is 206 kilograms. Rim is 2.50. Beast. Tire rotation. Ito dahil ito yung harap pag ganito, ito yung front pag ganun yung direction niya, pa front. Flash SC, threaded sidewall parehas 2 ply na nylon. Yung rear is 3 ply yung thread, sidewall is 2 ply. Certified product quality. Ito naman mas luma siya compared dun sa rear. 41st week of 2024 yung manufactured date niya. Install ko na lang to kay ADV, tapos isingit ko na lang yung vlog ko nung nagpalit ako ng gulong ng Beast. Kasi same lang naman yung installation process. Una natin kabit yung front tire. Lagyan natin yung dalawang spacer niya. Same lang yan ng size. So kahit magkabaliktad, okay lang. Yung ehe, lagyan natin ng manipis lang na grasa. Hindi mag-stack up. Yung axle nut, 19mm.
Hand tight lang muna. Kontray natin sa kabila ng 14mm. Sigpitan natin ng 19. Tapos i-torque natin siya ng 59 Nm, 19mm. Tapos kontra, 14mm. Sabit naman natin tong caliper. Shoot lang natin sa gitna ng disc. Caliper bolts. T40 na Torx na socket. Pitin natin na konti. Tapos 30 Nm of torque. Kabit naman natin itong rear wheel. Ito maganda kung magpapalit kayo ng gulong. Inisan nyo na rin to kasi masyado madumi ito pagka tagun-tago kasi. Bigyan din natin ng manipis na grasa tong drive shaft para iwas tack up. High temp pala itong nilagay kong grasa. Kabit natin itong rear wheel. Sakto lang natin sa spline. Yan, okay na. Tapos kabit natin yung swing arm. Yung spacer nya dalawa. Ito yung mauna. Yung malaki. Tapos pag ganyan yung pwesto nya. Tapos yung swing arm. Yung shock ay shoot lang natin dito para matulak natin yung swing arm. Yan. Tapos yung isang spacer, wala ring orientation kahit magkabaliktad dito. Tapos yung 24mm na axle nut. Yung dalawang bolts ng swing arm same lang ng haba, pwedeng magkabaliktad. Yung rear shock, ilayin lang natin para sumot. Tapos yung shock bolt sa ilalim. Kita natin to 14mm. Tapos ito 12mm. Kita natin ng konti itong axle nut. Itong swing arm bolts, ang torque nito wala nakalagay sa shop manual. Pero kasing size lang kasi siya nitong muffler bolts eh. Tapos ito mas maiksi. So gagawin ko na lang dito is 45 Nm. Ito kasi is 49 Nm. Mas mahaba to. 45 na lang to. 45. 45. Rear shock bolt sa ilalim is 24 Nm. Gamit tayo itong maliit. Meron akong adapter dito para magamitan ko ng 1/2 na socket. 1/4 kasi ito. 12mm. Kabit naman natin to ang caliper. Shoot lang din natin to. Gitna ng dalawang pads sa disc. Tapos caliper bolts. T40 din na Torx yung size nya. Pitin natin konti. Tapos 30 Nm. Itong dalawang maliit na 8mm dito yan sa bracket ng brake hose. Torque naman ito is 12 Nm pero gagawin ko na lang siyang 9. Adapter 9. Minsan kasi binabawasan ko ng torque kapag alam ko na manipis lang yung kabitan tapos aluminum. Kabit naman natin yung itong tapalodo sa ilalim. Yan. Ito, shoot lang natin yan dito. May butas yan dito eh. May butas na rubber. Tapos shoot lang natin. Tapos ito, sakto natin dito. Yan. Tapos yung dalawang 10mm na bolt na may washer. Itong dalawa. So itong isa kasama sa bracket. Ayan. Same lang yan ang haba kahit magkapalit. Ito naman gawin na lang natin tong 11 Nm. 10mm. 11. Tapos ang dalawa na Allen bolts na to na 5mm dito, hand tight ko na lang to. Yeah. Okay na yan. Yeah. Okay na. Ito namang tatlong bolts ng radiator cover na 8mm. Hand tight na lang natin kasi plastic lang to eh. Delikadong i-torque yan. Baka masira. Ito lang gamitin ko. Maliit. Up. Up, yeah. Up, yeah.
So, higpitan natin yung rear natin 24mm. 118 Newton meters to. Piga, preno. Yan, okay, nakabit ko yung pipe, hindi ko pala napindot yung record button. So, singit ko na itong clip na to. Ito yung nagpalit ako dati ng rear wheel. Ito, huwag nyo kalimutan. Ito, gasket ng pipe. Dapat lagi nakakabit yan para hindi singaw. Pinunod ko rin tong sensor ng auto sensor. Yan. Pakita ko na lang mamaya kung saan nakakabit. Pero susuksok lang natin yan doon. Side stand, tapos tagilid. Tutukod yan. Para mas madali natin makabit. Kabit ko muna itong dalawang nut, hand tight lang. Tapos itong tatlong muffler bolts. Hand tight muna natin itong sa ilalim. 10mm to. Tapos 29 Newton meters. Alternate lang natin para pantay ang higpit. Hop. Hop. Muffler bolts, higpitan natin ng konti. Muffler bolts 49 Newton meters, 14mm. Hop. 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 Yeah. Hindi ko lang kung makikita nyo to, pero suot natin muna dito sa kanyang bracket. Itong part na to na napipindot, nakaganyan yung position nya. Suot natin dito. Yan, yan, yan. Suot nyo lang. Yan, pag nag-click na, okay na. Yan, okay na. Na-assemble ko na ulit si ADV. Test ride naman natin siya. Beast Flash. Ayun pala si Click. Beast Flash din ang gulong nun. Check tire pressure 30 psi. Gawin natin 33 psi. Itong harap 26 psi, 29 psi. Palalapatin natin yung mga sidewall sa mags, kaya i-breakin natin. Testing natin ngayon. Initial impression pa lang. Usually kapag ganito ng mga bago gulong, mas okay kung i-breakin nyo muna. Meron pa kasi talaga yung wax coating, pero ito parang wala talaga eh. Ganun yun yung Beast X3M. Pero syempre hindi natin siya ililin ng sobra. Conservative riding lang para at least ma-breakin yung gulong. Mas gumanda yung kapit nyo sa kalsada. Pwede nyo iligo-ligo na ganyan kung wala kayong access sa mga kurbada, para medyo matanggal yung mga wax coating. 40 to 60 kph na takbo yan, pwede na yan, para lang ma-break in siya ng konti. Yan, sa ngayon sa patag lang muna natin siya gagamitin or itatry. Malayo kasi dito yung mga twisties, tapos konti lang yun dun sa may bandang San Jose. Doon din naman yung pupuntahan natin, pero hindi na tayo papasok dun sa mga bankingan. May ride din kasi kami ni OBR sa Baguio, so gawa ko ng separate vlog nun. Test natin to sa twisties. Doon tayo makapag-twisties sa Baguio, maraming twisties dun. Kaya ngayon medyo i-break in ko siya, pero sa patag lang. Una ko napansin sa kanya, syempre parang mas tumas yung likod kasi yung luma ko upod na eh. So mas maliit na yung diameter nun, circumference, compared dito na bago. Pero syempre kapag upod na yung gulong nyo, parang madrag na siya, or yung rear wheel drag. Kapag bago, syempre yung contact patch nyan sakto lang, so parang mas magaan siya sa arangkada, so mabilis makaikot. Less yung drag ng contact patch nya compared dun sa sobrang upod na halos flat na yung gitna. Parang tumas siya, tapos parang mas magilas, tapos parang mas nimble din. Pag binipitik-pitik mo na ganyan, madaling ihiga kasi sakto yung tire profile niya na parang perfect ano pa siya, na oval, parang ganun. Unlike sa medyo flat na yung gitna ng gulong or yung surface. Gaan talaga ng ano niya, arangkada niya. Tsaka handling gumaan lalo. Yung sa weight naman niya compared sa Beast na X3M, yung dual sport, may mga nagsasabi na mas mabigat daw yung mga dual sport tires kasi ang kakapal nung ano nun eh, parang spikes nun. Kaya lang, hindi ko alam kasi hindi ko naman mako-compare na pares brand new yung weight nila. Pero malalaman natin, try natin kung mas magaan nga siya, kasi kapag mas magaan ang gulong, mas mabilis yung speed na maaabot mo pag mas magaan yung gulong mo. Tapos factor din yata yung contact patch kapag dual sport tires. Pero try na lang natin, compare lang natin dun sa previous na mga nakukuha ko dito na speed, kung same pa rin, kung may difference. Pero so far okay naman siya. Break-in lang talaga natin. Dito ulit tayo sa New Sacobia Bridge papuntang New Clark City. Try din natin dito sa mga malulubak na part kasi ito hindi maganda yung kalsada rito. Tingnan natin yung absorption nya sa mga malulubak na kalsada or uneven na pavements or roads. Ito, matalbog na dito. Pakaramdaman natin.
Okay naman siya. Hindi gaano matalbog. Mas maganda yung absorption niya. Napansin niyo ba yung boses ko medyo makalog? Mas hindi mo ramdam. Unlike nung upod na yung gulong, ramdam mo na talaga yung mga bumps sa kalsada. Pag bago gulong, hindi masyado syempre kasi makapal pa eh. Okay siya sa mga matatalbog kalsada, uneven road surfaces. Hindi mo siya gaanong ramdam. Unlike kapag upod na yung gulong. Actually itong Beast Flash nga, gamit ko siya kay Click. Matagal na rin yun. Una ako nagpalit kay Click nung nabutasan niya ng gulong. Nag Beast Flash na kaagad ako. Okay naman yung performance niya kay Click, kaya ina-expect ko na okay din kay ADV. Tested ko naman na yon sa mga twisties kay Honda Click. Makapit naman siya. Makapit talaga tong Beast, pansin ko. Kasi parang siyang medium to soft compound yung goma niya, kaya makapit. Tapos sa ulan, okay naman siya. Basta huwag mo lang bibilis ang takbo, syempre. Lahat naman dapat nag-iingat pag ulan. Tested ko na rin yung performance niya talaga kay Honda Click pa lang. Kaya ito nga yung tinry ko ngayon para masubukan ko naman mag straight tires kay ADV kasi puro dual sports pa lang yung ginagamit ko kay ADV, tapos 37,000 na yung mileage niya. Tapos sa presyo niya no, na 3,100 lang to, dalawa. Parang 1,416 harap likod. Sobrang mura na ito. Yun nga lang, mas mabilis siya maupod. Pero makapit naman talaga. Doon sa dual sport pa lang tested ko na. 7,000 to 8,000 kilometers upod na. Yung stock kasi dati nagamit ko parang 10,000 bago na upod. Pero okay na rin, no? Konti lang yung difference. Ako kasi lagi ko nga kasi OBR kaya din. Mas mabilis maupod yung gulong ko. Tapos 2:1 yung ratio. Dalawang palit sa likod, isang palit sa harap. Yun usually. Try nga natin dito kung ilan makukuha ang speed. Modulate lang natin ang RPM. Yuko tayo kapag clear. Doon sa may straight. Medyo malakas hangin. Yan, straight, yuko. Lakas na hangin. Naka 130 kaya to, mukhang hindi. Tama ka 130 naman. 9,750 RPM, 130. Malakas ang hangin. Try natin doon sa patag. Okay siya sa high speed. Stable naman siya. Lakas oh. Salubong yung hangin. Headwind. Change lane. Welo. Yuko. Bagal. Last na hangin. Di pa maka 130 to. 125 lang oh. Last 95 RPM lang. Last ng hangin. So, sagad na 125. 95 RPM lang ang na-reach natin. Baba yung RPM. Dati kasi naka 9,750 ako dyan na RPM. Pero yun, at least na-test natin siya. Okay siya, stable siya sa high speed na takbuhan. Ligaw na tayo dito, pakita ko sa inyo itong bago nating Beast Flash street tires kay ADV 160. Ayan na yung gulong natin na Beast Flash. Pugay din siya, no? Bagay din siya kay ADV. Kasi sa ADV, majority ginagamit namin sa mga patag lang eh. Bilang sa daliri ng kamay yung times na nag-off-road kami ni OBR. Kaya naisip ko, try ko naman to. Baka sakali din na hindi mabilis maupod, no? Tingnan din natin yung longevity niya compared dun sa dual sport tires. So Beast Flash, stock size na gulong. Palagay ko na din yung link na nabilang ko niyan. Sa Shopee ko lang kasi yan nabili. Mura lang, 3,1 pares na.